Magandang araw. Inaanyayahan ko kayong pakinggan ang isang kwento. Dinala ng asawa ko ang kanyang mga magulang para tumira sa amin. Sinabi niyang aalis siya para sa isang business trip sa Germany sa loob ng 4 na taon. Ihinatid ko siya sa airport at pagkatapos ay binlock ko ang 6 niyang platinum cards at nagsampa ng annulment na ikinagulat ng kanyang pamilya. Kakagaling ko lang sa pag-iyak matapos ihatid ang aking asawa na di umano'y papuntang Germany para sa isang 4 na taong assignment para sa aming kinabukasan. Bigla akong natigilan nang makatanggap ako ng SMS notification na nagsasabing may bumili ng diamanting alahas na nagkakahalaga ng EM.5 milyon gamit ang credit card. Lumalabas na ang kanyang Germany ay isang 6-star resort pala sa El Nido, Palawan. Ang 10 milyon na pinaghirapan naming mag-asawa ay biglang naglaho kasama ang kanyang kabit na mas bata at iniwan sa akin ang 2 bagay. Isang walang hanggang kataksilan at 2 biyenan na umaasang pagsisilbihan ko sila na parang katulong. Ang biglaang buhos ng ulan sa Maynila ay nagdulot ng lamig at halumigmig sa hangin sa loob ng aming condo unit sa isang mamahaling residential complex. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang pagpatak ng ulan sa salamin. Habang tumatagal, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa aking puso. Sa aking likuran, dinig na dinig ko ang malalakas na tawanan ng aking mga biyenan at ng aking asawa na sumisira sa karaniwang katahimikan ng aming tahanan. Espesyal ang araw na ito. Ayon sa aking asawa, si Daniel, personal niyang sinundo ang kanyang mga magulang mula sa kanilang probinsya sa Laguna para dalhin sa Maynila. Nagdala sina Mang Ricardo at Aling Teresita ng sandamakmak na pasalubong mula sa isang sakong bigas, mga garapon ng atsara hanggang sa isang tray ng sariwang itlog na maingat na binalot. Sa unang tingin, para itong isang perpektong larawan ng masayang pagsasama-sama ng pamilya. Ngunit ang kutob ng isang babae na nahasa sa 7 taon naming pagsasama ni Daniel ay nagsasabing may mali sa kanyang mga tingin na hindi mapakali. Ang hapunan ay mas magarbo kaysa karaniwan. Maaga akong umalis sa trabaho para makapagluto ng chicken adobo at ng paborito niyang sinangag na may kabute na alam kong gusto rin ng kanyang mga magulang. Si Daniel ay nakaupo sa kabisera ng mesa, nagsasalin ng San Miguel beer para sa kanyang ama na may ngiti na tila hindi maalis sa kanyang mukha. Umubo siya, inilapag ang baso sa mesa nang may kalabog para makuha ang atensyon naming 3. Tumingin si Daniel sa akin, pagkatapos ay sa kanyang mga magulang at nagsalita sa isang taimtim na tono. Ma, Pa, Elena, dinala ko kayo rito ngayon para ipaalam ang isang mahalagang bagay. Nagpasya ang kumpanya na ipadala ang isang key employee sa Germany para sa advanced training at para pamahalaan ang isang branch doon sa loob ng 4 na taon. Ito'y isang gintong pagkakataon para sa akin. Para pagbalik ko, ako na ang uupong Vice President. Ipinagkatiwala sa akin ng management ang misyon na ito. At tinanggap ko. Natigilan ako. Halos mabitawan ko ang aking mga kubyertos. 4 na taon, isang napakatagal na panahon, at hindi man lang niya ito nabanggit sa akin. Tumingin ako sa kanya, pilit na pinapakalma ang aking boses. Aalis ka papuntang Germany ng 4 na taon. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad ang ganito, kahalagang desisyon? Agad na hinawakan ni Daniel ang aking kamay. Puno ng pagkakasala ang kanyang mga mata, pero nakikita ko pa rin ang pagkukunwari. Elena, mahal ko, patawarin mo ako. Masyadong mabilis ang pangyayari. Tinawag ako ng CEO, inalok sa akin, at kailangan kong magdesisyon agad, kung hindi, sa iba mapupunta ang posisyon. Ginagawa ko ito para sa kinabukasan ng ating pamilya. Gusto kong pagbalik ko, mabibigyan natin ng magandang buhay ang ating magiging mga anak, makabili ng malaking bahay sa labas ng syudad at hindi na magsiksikan sa kondo na ito. Si Aling Teresita, nang marinig na aalis ang anak papuntang abroad, ay nagliwanag ang mukha. Hindi nawala ang ngiti sa kanyang labi. Pumalakpak siya at sumigaw. Tila sinusubukang talunin ang ingay ng ulan sa labas. Naku, Diyos ko, napakagandang balita. 7 henerasyon ng pamilya natin
ay pinangarap ito. Ang galing-galing talaga ng Daniel namin. Papuntang Germany, sa Europa mismo. Ricardo, naririnig mo ba? Isang malaking karangalan ito para sa ating angkan. Umalis ka, anak. Huwag kang mag-alala. Si Elena na ang bahala sa bahay. Sumang-ayon din si Mang Ricardo. Itinaas ang kanyang baso at masayang uminom. Kailangan ng isang lalaki na makita ang mundo. Tama ang ginagawa mo, anak. Buo ang suporta namin ng nanay mo. Humarap sa akin si Daniel. Marahang pinisil ang aking kamay na para bang sinusubukang ipasa ang kanyang kumpiyansa, ngunit ang kanyang palad ay malamig na parang yelo. Ipinagpatuloy niya ang paglatag ng kanyang perpektong plano. Elena, mahal, aalis ako ng malayo at hindi kita pwedeng iwan mag-isa at lalong hindi ko pwedeng pabayaan ang aking mga magulang sa probinsya, kaya pinag-isipan ko na ang lahat. Sa loob ng 4 na taon na wala ako, dito muna sila titira kasama mo, para may kasama sila at matulungan ka rin nila sa pagluluto. At ikaw naman, maaalagaan mo ang kanilang kalusugan at matutupad mo ang tungkulin ko bilang anak para sa kanila. Alam ko namang maaalaga at maunawain kang asawa. Hindi mo ako bibiguin, hindi ba? Ang mga salita ni Daniel ay parang isang hindi nakikitang lubid na humihigpit sa aking leeg. Inilagay niya ako sa isang sitwasyon na wala akong kawala. Kung tatanggi ako, magmumukha akong makasarili at masamang manugang na humahadlang sa karir ng asawa at ayaw mag-alaga sa kanyang mga magulang. Ngunit kung papayag ako, haharapin ko ang posibilidad na manirahan sa ilalim ng iisang bubong kasama ang biyenan kong kilala sa pagiging maselan at mapaghanap ng mali habang ang asawa ko ay nasa malayo. Tumingin ako kay Aling Teresita at nakita kong sinusuri niya ang bawat kilos ko. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pigilan ang inis na namumuo sa aking dibdib. Hindi ako hahadlang sa karir mo, pero ang pagtira ng mga magulang mo rito ng 4 na taon, sa tingin ko, kailangan nating pag-usapan. Sanay sila sa maluwag na lugar sa probinsya, dito kondo lang, masikip. Baka hindi sila maging komportable at baka makaapekto pa sa kanilang kalusugan. Bukod pa diyan, maghapon ako sa trabaho, baka hindi ko sila mabigyan ng sapat na atensyon. Agad na sumimangot ang mukha ni Aling Teresita. Inilapag niya ang kanyang plato ng may kalabog. Elena, anong ibig mong sabihin? Itinuturing mo ba kaming mga matatanda na promdi at marumi? O natatakot ka na maging pabigat kami sa iyo? Nagpapakahirap ang anak ko para sa bahay na ito. At ngayon naaalis siya, hinihiling niya sa iyo na alagaan ang mga magulang niya pero tumatanggi ka na at tinatawag ka pang mabuting asawa at manugang. Agad na sumingit si Daniel. Ang kanyang boses ay malambing at nagpapakalma, ngunit may panggigipit sa kanyang tingin. Ma, ano ka ba? Hindi iyon ang ibig sabihin ni Elena. Nag-aalala lang ang asawa ko na baka hindi kayo maging komportable. Mahal, matatanda na sila. Ngayon malusog, bukas hindi na natin alam. Iwanan silang mag-isa sa probinsya habang ako'y napakalayo, hindi ako mapapanatag sa trabaho. Kung mahal mo ako, tulungan mo ako. Isipin mo na lang na tinutulungan mo akong pasanin ang responsibilidad na ito sa pamilya para makapag-focus ako sa career ko. Pangako, lahat ng sahod ko doon, ipapadala ko sa iyo. Bilhin mo kung anong gusto mo, gastusin mo, kahit saan. Nang marinig ko ang tungkol sa pera at responsibilidad, naintindihan kong hindi ako pwedeng tumanggi sa harap ng kanyang mga magulang. Napilitan akong tumango, ramdam ang bigat sa aking puso. Sige, kung nakapagdesisyon na kayo at gusto ng mga magulang mong manatili, payag na ako. Hinihiling ko lang na sana'y pagpasensyahan ninyo ako kung may magawa man akong mali. Nakita ko ang ginhawa sa mukha ni Daniel. Nagsalin pa siya ng beer para sa kanyang ama at nagsimulang magkwento tungkol sa maningning na hinaharap tungkol sa isang villa sa tabi ng lawa at mga biyahe sa Europa para sa buong pamilya. Muling umalingaw-ngaw ang tawanan habang ako'y nakaupo. Ngumungguya ng kanin na parang napakapait at nakatingin kay Daniel, ang lalaking kasama ko sa higaan sa loob ng maraming taon, at bigla kong naramdaman na para siyang estranghero. Bakit siya nagmamadaling umalis?
Bakit hindi niya ako magawang tignan ng diretso sa mata habang pinag-uusapan ang biyahe? Sinasabi ng kutob ko na mayroong mali sa likod ng perpektong larawang ito, ngunit hindi ko maintindihan kung ano. Natapos ang hapunan, nag-aayos ako sa kusina. Mula sa sala, dinig ko ang malakas na tunog ng telebisyon at ang hagiggikan ng aking biyenan. Sa gilid ng aking mata, nakita ko si Daniel na lumabas sa balkonahe para may kausap sa telepono. Pabulong siyang nagsasalita, tinatakpan ang kanyang bibig. Akmang lalapitan ko sana siya, ngunit tinapos na niya ang tawag at bumalik sa loob na may pekeng ngiti. Noong gabing iyon, mahimbing ang tulog ni Daniel habang ako'y hindi mapakali, pinakikinggan ang patak ng ulan at ang kanyang hilik. Sa aking isipan, umiikot ang mga tanong na walang kasagutan. Kinabukasan, ang kapaligiran sa apartment ay puno ng pagpapaalam. Ngunit, sa aking pagtataka, si Daniel ang pinaka-emosyonal, hindi ako. Maaga siyang gumising, muling sinuri ang kanyang maleta at nagsuot ng eleganteng business suit. Ang kanyang mga magulang ay maaga ring bumangon para magluto ng almusal at pilitin si Daniel na kumain ng marami para may lakas sa mahabang biyahe. Si Aling Teresita ay hindi bumibitiw sa kamay ng kanyang anak, umiiyak habang nagbibigay ng walang katapusang bilin mula sa tamang pagkain, pananamit, hanggang sa pag-iingat sa mga estranghero sa ibang bansa. Elena, ihatid mo ako sa airport? 10 a.m. ang flight. Kailangan na nating umalis. Tumingin si Daniel sa kanyang relo, minamadali ako. Tahimik kong kinuha ang aking bag at susi ng sasakyan. Habang papunta kami sa NAIA, walang tigil si Daniel sa paghawak sa aking kamay, nagsasabi ng matatamis na salita. Mahihirapan ka sa bahay, mahal. Pagdating ko doon, tatawag agad ako sa video. Please, alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang magpapagod sa trabaho. At kung may reklamo ang mga magulang ko, maging mas maunawain ka, gawin mo ito para sa akin. Sige. Nagmamaneho ako, diretso ang tingin sa daan, at tumatango na lang bilang sagot. Sa loob ko, walang lungkot dahil sa pag-alis ng asawa, kundi isang pakiramdam ng kawalan at pagod. Huminto ang sasakyan sa International Departure Terminal. Mahigpit akong niyakap ni Daniel, hinalikan sa noo, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang maleta at pumasok sa loob, hindi nakakalimot na lumingon at kumaway na may maningning ng ngiti. Nakatayo ako roon, pinagmamasdan ang kanyang likod na nawawala sa mga automatic na pinto. Sa totoo lang, dapat sana'y umiiyak ako o kahit man lang makaramdam ng kirot sa puso. Pero wala, nakaramdam lang ako ng ginhawa na para bang nabunutan ng tinik. Kasabay nito, ang kaba na naramdaman ko kahapon ay bumalik ng mas matindi. Bumalik ako sa sasakyan at pinaandar ang makina, handa nang pumasok sa opisina. Biglang nag-vibrate ang telepono sa aking bag. Tiningnan ko ang screen, isang mensahe mula sa bangko. Marahil ay singil para sa annual fee o baka isang promotional message lang. Hindi ko na sana papansinin, pero dahil sa aking profesional na ugali, kinuha ko ang telepono. Ang mga salitang lumitaw sa screen ay nagpatigil sa akin at napapreno ako nang bigla sa gilid ng daan. Ang puso ko ay kumabog na parang gustong kumawala sa aking dibdib. Isang transaksyon na nagkakahalaga ng milyon tisin-sin mula sa supplementary card na konektado sa iyong account ay isinagawa sa isang jewelry store sa Greenbelt, Makati. Kinuskos ko ang aking mga mata at binasa ang mensahe ng 5 beses. 1,250,000 piso, isang napakalaking halaga, at sa Greenbelt pa, isang mamahaling shopping center sa puso ng Makati. Nahilo ako. Ang supplementary card na iyon ay kinuha ko para kay Daniel, para sa kanyang mga gastusin sa representasyon at mga biglaang pangangailangan. Sabi niya ay nagche-check-in na siya para sa flight niya papuntang Germany. Kaya bakit sa mismong sandaling ito ay may nabawas na pera sa kanyang card sa isang tindahan ng alahas sa gitna ng Makati? Dalawa lang ang posibleng paliwanag. Una, nahack o ninakaw ang kanyang card. Pangalawa, wala siya sa airport. Huminga ako ng malalim, sinusubukang kumalma.
Ang karanasan sa pagtatrabaho sa ilalim ng stress ay nagturo sa akin na huwag magpanik. Tinelepono ko ang hotline ng bangko. Ang boses ko ay malamig at desidido, walang bahid ng panginginig. Magandang hapon. Ako po ang may-ari ng primary card number. Kaka-receive ko lang po ng notification tungkol sa isang malaking transaksyon na sa tingin ko ay fraudulent. Hinihiling ko na i-block agad ang lahat ng cards na konektado sa account na ito, kasama na ang primary at lahat ng supplementary cards. Kinumpirma ng operator ang aking impormasyon at agad na tinugunan ang aking hiling. Pagkababa ko ng telepono, nakaupo lang ako sa kotse, ang mga kamay ko'y mahigpit na nakakapit sa manibela na namumuti na ang aking mga buko. Kung ninakaw ang card, tatawag agad sa akin si Daniel, ngunit tahimik ang aking telepono. Sinubukan kong tawagan ang kanyang numero. The subscriber cannot be reached. Naka-off ang telepono niya na tumutugma sa kwento ng pagsakay sa eroplano. Pero paano naman ang transaksyon? Walang magnanakaw na maglalakas loob na pumasok sa isang mamahaling mall at gumastos ng 1.2 milyon sa alahas. Puno ng CCTV camera doon. Isang nakakakilabot na ideya ang pumasok sa isip ko. Nagsinungaling si Daniel, hindi siya papuntang Germany, nasa Maynila siya, at ang perang iyon ay ginastos niya para sa diamante, para sa ibang tao. Naalala ko ang kanyang mga mata na hindi mapalagay kagabi, ang kanyang lihim na tawag sa telepono sa balkonahe at ang kanyang pagmamadali kaninang umaga. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabuo sa isang nakakatakot na larawan. Hindi na ako tumuloy sa opisina. Inikot ko ang sasakyan at nagpunta sa sentro ng lungsod. Kailangan kong makita ang katotohanan, ngunit habang nasa daan, naisip kong hindi ako pwedeng basta-basta pumunta sa Greenbelt at hilinging ipakita ang mga CCTV recording. Hindi nila iyon ibibigay sa isang pribadong individual. Pumarada ako sa isang tahimik na coffee shop at umorder ng kapeng barako na walang asukal. Ang pait ng kape ay nakatulong sa aking pag-iisip. Binuksan ko ang banking app sa aking telepono at sinuri ang history ng mga transaksyon. Bukod sa napakalaking halaga, natuklasan ko ang ilang maliliit na gastos sa nakalipas na linggo sa mga restaurant at tindahan ng damit pambabae na hindi ko kailanman napuntahan. Hindi kailanman nagkakamali ang kutob ng isang babae. Niloko ako, isang malaki at malupit na panloloko. Ang aking asawa, ang lalaking kasama ko sa higaan, ay nagsagawa ng isang perpektong palabas para lokohin ako. Iniwan niya ang kanyang mga matatandang magulang sa aking pangangalaga habang siya ay nagpapakasaya sa kung saan gamit ang aming pinaghirapang pera. Bumuhos ang mga luha mula sa aking mga mata, mainit at maalat, ngunit mabilis ko itong pinunasan. Walang silbi ang pag-iyak ngayon. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan kong malaman kung nasaan si Daniel at kung ano ang kanyang ginagawa. Naalala ko si Paulo, ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, na ngayon ay nagtatrabaho sa IT at may malawak na koneksyon. Tinawagan ko siya. Paulo, si Elena, pwede mo ba akong tulungan sa isang napaka-urgent na bagay? Kailangan kong matrace ang lokasyon at mga galaw ng isang tao. Buhay at kamatayan ko ang nakasalalay dito. Sa kabilang linya, naintindihan ni Paulo sa tono ng aking boses ang kabigatan ng sitwasyon at agad siyang pumayag. Binaba ko ang telepono, nakatingin sa abalang trapiko. Sa labas ng bintana, tumila na ang ulan kanina. Sumikat na ang araw, ngunit sa aking kaluluwa, nagsisimula pa lang ang isang bagyo. Hindi ko ito palalampasin. Kung naglakas loob si Daniel na pagtaksilan ako, magbabayad siya ng mahal. Umuwi ako nang magdidilim na. Ang apartment ay walang bakas ng tawanan ng umaga. Sa halip, isang mabigat na katahimikan ang sumalubong sa akin. Pagpasok ko pa lang, nakita ko ang hindi kapani-paniwalang gulo. Ang mga balat ng butong pakwan ay nagkalat sa sahig ng sala. Ang mga baso ay nakakalat sa mesa. Ang telebisyon ay napakalakas, nagpapalabas ng isang comedy show. Ang aking biyenan na lalaki ay tulog sa sofa. Nakataas ang mga paa sa armrest at malakas na humihilik habang ang aking biyenan na babae ay naghahalungkat sa ref.
Nang makita ako ni Aling Teresita, hindi man lang siya nagtanong kung pagod ba ako mula sa trabaho. Sa halip, isinara niya ang pinto ng ref nang may kalabog at sinabing may panunumbat, at saan ka naman nagpunta? Halos mamatay na kami ng tatay mo sa gutom dito. Hindi pa handa ang hapunan. Ano? Balak mo ba kaming gutumin? Kaming mga matatanda? Tiningnan ko ang orasan. 6:30 pa lang ng gabi. Karaniwan, sa oras na ito, katatapos ko pa lang sa trabaho. Pinigilan ko ang aking inis, inilapag ang aking bag sa silya at mahinahong sumagot. Kararating ko lang po galing sa trabaho, ma. May bigas naman po at mga pagkain. Pwede naman po kayong magsaing muna. Nanlisik ang mga mata ni Aling Teresita, ipinamewang ang kanyang mga kamay at lumapit sa akin. Aba, ang talino mo na ngayon. Kakaalis lang ng asawa mo, nagpapakita ka na ng tunay na kulay. Biyenan mo ako. Pumunta ako rito para magpahinga, para namnamin ang pinaghirapan ng anak ko, hindi para pagsilbihan ka. Nagpapakapagod ang anak ko para sa bahay na ito, at ang kailangan mo lang gawin ay pagsilbihan ang kanyang mga magulang, pero nagrereklamo ka pa. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, hindi kumukurap. Dati, tinitiis ko ito para sa kapayapaan sa pamilya, dahil sa respeto kay Daniel. Ngunit ngayon, na alam kong niloko niya ako, ang respeto ko para sa pamilyang ito ay naglaho. Tama po kayo, ma. Nagtatrabaho din ako at kumikita ng pera, at kalahati ng kondo na ito ay binili gamit ang aking pera. Hindi ko po kayo hinihiling na maging katulong, pero hindi rin po ako katulong. Napanganga si Aling Teresita, tila hindi inaasahan ang ganitong sagot mula sa akin. Akma na sana siyang sisigaw, ngunit pinigilan ko siya ng isang senyas. Pagod ako at ayaw kong makipagtalo. Pero dahil mukhang magsasama tayo ng matagal, sa tingin ko, kailangan nating magtakda ng ilang patakaran para maiwasan ang gulo. Pumunta ako sa kusina, nagsalin ng isang basong tubig, ininom ito at bumalik sa sala kung saan gising na ang aking biyenan na lalaki at litong nakatingin sa nangyayari. Malinaw kong sinabi, una, pagkain. Maghapon akong nagtatrabaho at hapunan lang ang kaya kong lutuin. Almusal at tanghalian, kayo na ang bahala. Bibili ako ng mga pagkain at iiwan sa ref. Kung sino ang kumain, siya ang magliligpit. Hugasan agad ang mga plato, huwag ipunin sa lababo. Sumigaw si Aling Teresita, ang kapal ng mukha mo. Hindi ko siya pinatapos at nagpatuloy. Pangalawa, kalinisan. Nakaparke ang sahig natin. Mag-ingat sa paglalakad, huwag magtapon ng basura sa sahig. Bawat isa ay maglilinis ng sarili niyang kwarto. At walang papasok sa aking kwarto nang walang pahintulot ko. At sa wakas, idiniin ko ang bawat salita. Pangatlo, respeto sa personal na espasyo. Umuuwi ako mula sa trabaho na pagod, kailangan ko ng pahinga. Pakiusap, hinaan ninyo ang inyong boses at ang volume ng TV pagkatapos ng 10:00 ng gabi. Namula ang mukha ni Aling Teresita. Humarap siya kay Mang Ricardo at sumigaw, nakikita mo ba kung paano tayo tinatapak-tapakan ng manugang mo? Hindi pa nakakalayo si Daniel, pero ang asawa niya ay pinapaalis na ang kanyang mga magulang. Naku, Diyos ko, bakit ganito ang sinapit ko? Sumimangot din si Mang Ricardo. Ang kanyang boses ay naging mas malalim at may awtoridad. Elena, hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Kami ang mas matanda, ikaw ang mas bata. Dapat kang magpakita ng respeto. Sino ka para magtakda ng mga kondisyon dito? Ang bahay na ito ay pag-aari ng anak ko at maninirahan kami dito sa paraang gusto namin. Mapait akong napangiti. Pa, ang titulo ng kondo na ito ay nakapangalan sa aming dalawa. Kalahati ng pera na ipinambili nito ay galing sa mga magulang ko. Ang kalahati ay inutang namin ni Daniel sa bangko. Umalis si Daniel, ako ang may-ari ng bahay. Gusto ko lang na lahat tayo ay sumunod sa mga patakaran para magkaroon ako ng lakas na magtrabaho at magbayad ng mortgage. Kung hindi kayo komportable, malaya kayong bumalik sa probinsya
mas maluwag doon. Ang aking mga salita ay parang isang balding malamig na tubig. Alam na alam nila na sa probinsya, walang aircon o malambot na kama tulad dito. Nanahimik si Aling Teresita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Sige, sige, maghintay ka lang. Tatawagan ko si Daniel, tingnan natin kung paano niya didisiplinahin ang asawa niya. Kinuha niya ang telepono at nagsimulang mag-dial ng nanginginig. Ngunit siyempre, sa kabilang linya ay mahahabang ring lang o mensahe na hindi maabot ang subscriber. Pinanood ko siyang bigong sinusubukang tawagan ito at napangisi ako sa loob-loob ko. Ang anak ninyo ay nagpapakasaya kasama ang kanyang kabit. Wala siyang pakialam sa mga reklamo ninyo. Noong gabing iyon, hindi ako nagluto ng hapunan. Pumasok ako sa aking kwarto at nilock ang pinto. Mula sa labas, dinig ko ang mga sigaw ng aking biyenan at ang kalabog ng mga pinggan. Nagsuot ako ng earphones, nagpatugtog ng instrumental na musika at sinubukang ihiwalay ang sarili sa gulo. Kailangan kong mag-ipon ng lakas. Nagsisimula pa lang ang digmaang ito at kailangan kong maging panalo. Sa unang gabi, nawala ang aking asawa. Hindi ako nakaramdam ng pag-iisa. Pakiramdam ko ay mas malakas ako kaysa dati. Sinabi ko sa aking sarili, Elena, hindi ka dapat maging mahina. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili at kung ano ang sa iyo. Kinabukasan, mas maaga akong gumising kaysa karaniwan, nagayos ng mabuti, pumili ng isang eleganteng dark blue na business suit at isinuot ang blazer para magmukhang mas strikta. Paglabas ko ng kwarto, hindi ko pinansin ang masamang tingin ng aking biyenan na ngumunguya ng tinapay sa mesa at dumiretso ako sa pinto. Ngayong araw, hindi ako pupunta sa opisina, kundi makikipagkita sa aking abogado, si Attorney Michael Serrano. Ang opisina ni Attorney Serrano ay nasa ika-11 palapag ng isang tahimik na gusali. Siya ay matagal ko nang kakilala, kilala sa kanyang talas ng isip at dedikasyon sa kanyang trabaho. Inilapag ko sa kanyang mesa ang isang folder na may mga bank statement na inimprenta ko kaninang umaga. Pakitingnan po ninyo, attorney, kung may paraan para matrace ang perang ito. Inayos ni Attorney Serrano ang kanyang salamin, kinuha ang folder at nagsimulang pag-aralan ang mga dokumento. Tahimik ang opisina, tanging ang kaluskos lang ng papel ang maririnig. Pagkatapos ng 15 minuto, itinaas niya ang kanyang ulo. Seryoso ang kanyang mukha. Elena, mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaakala mo. Sinuri ng aking mga tauhan ang mga transaksyong ito. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang iyong asawa ay unti-unting naglipat ng kabuuang 10 milyon sa account ng isang babaeng nagngangalang Sabel Victorino. 10 milyong piso. Ang mga salitang iyon ay parang kulog sa isang maaliwalas na kalangitan. Nag-ugong ang aking mga tainga. Iyon ang lahat ng aming ipon sa loob ng 7 taon ng pagsasama, kasama pa ang kita mula sa mga investment na pinaghirapan kong ipunin. Nagkasundo kami na sa katapusan ng taon, gagamitin namin ang perang iyon para bumili ng townhouse. At ngayon, Sabel Victorino, pamilyar sa akin ang pangalang iyon. Sinubukan kong alalahanin, tama. Si Sabel. Isang dating intern sa kumpanya ni Daniel, 2 taon na ang nakalipas. Nakita ko siya minsan sa isang corporate party. Isang batang babae na may malambing na accent at mga matang parang laging naiiyak. Noong panahong iyon, palagi siyang nakadikit kay Daniel. Tinatawag siyang Sir Daniel na may halong paghanga. Pinuri ko pa siya sa kanyang pagiging magalang, hindi alam na nag-aalaga pala ako ng ahas sa aking dibdib. Nagpatuloy si Attorney Serrano sa kanyang pagsusuri. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay sumusugat sa aking puso. Ang mga paglilipat ay napakatuso, minsan libing-libo, minsan 1 milyon. Sa layunin ng pagbabayad, palaging nakalagay na pagbabayad para sa mga produkto, pagbili ng materyales. Kung hindi mo titingnan ang kabuuan, mahirap mapansin na may mali. Itong si Sabel ay 24 taong gulang, taga Cebu. Opisyal na wala siyang trabaho, ngunit 2 buwan na ang nakalipas, isang mamahaling condo unit sa Cebu City ang binili sa ilalim ng kanyang pangalan.
Kuyom ang aking mga kamao, na bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Matagal na itong pinlano ni Daniel. Inilalabas niya ang aming mga ari-arian para magtayo ng pugad kasama ang kanyang kabit. 10 milyong piso iyon ang aking pawis, aking mga luha, aking mga gabing walang tulog sa trabaho iyon, ang mga sandaling tinitipid ko ang aking sarili, at kinuha niya ito at ibinigay lahat sa ibang babae. Ano po ang gagawin ko ngayon, attorney? Hindi ko pwedeng basta-basta na lang mawala ang perang iyon. Tumingin siya sa akin nang may simpatiya. Sa ngayon, kailangan mong kumalma. Mayroon tayong ebidensya ng paggalaw ng pera, ngunit para maibalik ito, kailangan nating patunayan na ito ay conjugal property at ang mga paglilipat ay ginawa ng walang pahintulot mo na may layuning itago ito. Tutulungan kitang gumawa ng petisyon para sa annulment at isang mosyon para sa isang writ of preliminary attachment upang ma-freeze ang mga ari-arian. Ngunit una, kailangan mong tiyakin kung nasaan ngayon si Daniel. Tumango ako. Nag-aapoy sa galit ang aking mga mata. Hahanapin ko siya. Salamat po. Paglabas ko sa opisina ng abogado, sumakay ako sa aking kotse. Ramdam ang bara sa aking lalamunan. Pinagmasdan ko ang agos ng mga tao sa kalye. Bawat isa ay nagmamadali sa kani-kanilang mga gawain. Ilan pa kayang babae, tulad ko, ang naloloko? Naalala ko ang matatamis na salita ni Daniel. Ginagawa ko ang lahat para sa pamilya. Ikaw ang pinakamamahal ko. Lumalabas na lahat pala iyon ay mga salitang walang laman. Binuksan ko ang aking telepono at tiningnan ang aming wedding photo na nakaset bilang wallpaper. Sa larawan, nakangiti si Daniel. Mahigpit na hawak ang aking kamay. Ngayon, habang tinitingnan ito, pandidiri na lang ang nararamdaman ko. Pinalitan ko ang wallpaper ng isang itim na background. Mula sa araw na ito, patay na si Daniel para sa akin. Ang natitira na lang ay isang kaaway na nagngangalang Daniel Reyes. Nagpunta ako sa kanyang kumpanya. Kailangan kong kausapin ang kanyang boss. Ang palabas na pinamagatang business trip sa Germany ay kailangan ng magwakas. Gusto kong makita kung ano ang matitira kay Daniel kapag tinanggal na ang kanyang maskara. Ang opisina ni Daniel ay nasa isang modernong gusaling salamin. Pumasok ako sa lobby, huminga ng malalim para kalmahin ang sarili. Hindi ako pumunta para mag-iskandalo. Pumunta ako bilang isang nag-aalalang asawa, nag-aalala sa kapalaran ng kanyang asawa, isang perpektong pagkukunwari para ilantad ang isang kasinungalingan. Nakilala ako ng babae sa reception at ngumiti. Magandang hapon po, Ma'am Elena. Si Sir Daniel po ba ang sadya ninyo? Pero nakalive po siya. Ngumiti ako pabalik, magalang at mahinahon. Alam ko, nandito ako para kay Ma'am Ana, ang direktor. May personal na usapan. May appointment ako. Nagsinungaling ako. Wala akong appointment. Ngunit bilang asawa ng isang department head, sigurado akong bibigyan ako ni Ma'am Ana ng ilang minuto. Umakyat ako sa opisina ng direktor at kumatok. Nang marinig ko ang pasok, itinulak ko ang pinto. Si Ma'am Ana, na nakayuko sa mga dokumento, ay nagulat na tinanggal ang kanyang salamin nang makita ako. Oh, Elena, ikaw pala? Anong sadya mo? May nangyari ba? Maupo ka. Uminom ka muna ng tubig. Umupo ako sa tapat niya, ipinatong ang aking mga kamay sa aking kandungan, sinisikap na magmukhang inosente. Magandang hapon po, Ma'am Ana. Pasensya na po sa biglaang pagdalaw. Kasi po, itong asawa kong si Daniel, kahapon ay nagmamadali siyang umalis papuntang Germany at sa sobrang pagmamadali, nakalimutan kong itanong ang eksaktong address para mapadalhan ko siya ng gamot. Biglaan kasi ang alis niya. At ang telepono niya. Siguro hindi pa nakakabili ng bago. Hindi ko siya matawagan. Pumunta po ako sa inyo para humingi ng contact details ng branch sa Germany. Tumingin sa akin si Ma'am Ana. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Kumunot ang kanyang noo at nagtanong na para bang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Anong Germany? Sinasabi mong si Daniel ay umalis papuntang Germany. Ngayon, ako naman ang nagkunwaring nagulat. Opo.
Sinabi niya na ipinadala siya ng kumpanya para sa advanced training at para pamahalaan ang isang branch sa Germany sa loob ng 4 na taon. Umalis siya kahapon, tansa ng umaga. Tumawa si Ma'am Ana, ngunit may pagtataka at seryosong tono sa kanyang tawa. Elena, sigurado ka ba? Ang kumpanya natin ay walang branch sa Germany. At kahit na may proyekto man doon, hindi si Daniel ang ipapadala. Kahapon lang siya nag-file ng 2-week vacation leave. Sa kanyang leave form, sinabi niya na malubha ang sakit ng kanyang asawa at kailangan niyang manatili sa bahay para alagaan ito at pagkatapos ay dadalhin sa Singapore para magpagamot. Natigilan ako na para bang binuhusan ng isang drum ng nagyayelong tubig. Malubha ang sakit ng asawa. Ginamit niya ang aking kalusugan, ang aking buhay bilang dahilan para sa kanyang kalokohan. Isinumpa niya ako para lang makakuha ng leave at magpakasaya sa kanyang kabit. Kumulo ang dugo ko pero pinigilan ko ang sarili. Nagpakita lang ako ng gulat at labis na kalungkutan at sinabi sa nanginginig na boses, "Seryoso po kayo?" Sinabi niyang may sakit ang asawa niya, pero heto po ako, malusog at nagtatrabaho. Bakit po niya sinabi iyon? Si Ma'am Ana ay isang matalinong babae. Nang makita ang aking reaksyon at ang hindi pagkakatugma sa mga sinabi ni Daniel, nagsimula siyang maghinala. Tumayo siya, nilibot ang mesa, at marahang tinapik ang aking balikat. Elena, kumalma ka. Opisyal kong sinasabi sa iyo, walang anumang desisyon tungkol sa business trip ni Daniel sa Germany. Ang pagsisinungaling niya sa iyo at sa kumpanya ay isang seryosong paglabag sa professional ethics. Sigurado ka bang umalis siya? Tumango ako. Bumuhos ang aking mga luha. Sa pagkakataong ito, tunay na luha ito ng kahihiyan. Hinatid ko po siya hanggang sa airport. Pero kaninang umaga, nalaman ko na ginamit ang credit card niya para bumili ng alahas dito sa Makati. Ma'am Ana, niloko po niya ako. Niloko niya ako. Niloko niya ang kanyang mga matatandang magulang. Bumuntong hininga si Ma'am Ana at umiling. Ang kapal ng mukha. Hindi ko inaasahan sa kanya ang ganyang kabastusan. Huwag kang mag-alala, ipapa-audit ko ang lahat ng kanyang trabaho at dokumento. Kung naglakas loob din siyang lokohin ang kumpanya, hindi ko ito palalampasin. At tungkol sa problema ninyo sa pamilya, ayusin mo ito ng mahinahon. Kung kailangan mo ng tulong sa anumang dokumento, lumapit ka lang sa akin. Pabulong akong nagpasalamat at nagpaalam. Paglabas ko sa opisina ng direktor, nakita kong naging kulay abo ang kalangitan sa Maynila. Malinaw na ngayon ang lahat. Walang business trip, walang maningning na kinabukasan. Tanging isang taksil na asawa, isang propesyonal na sinungaling na ginagastos ang aking pera para magtayo ng mga kastilyo sa hangin kasama ang ibang babae. Si Daniel mismo ang sumunog sa lahat ng tulay. Akala niya, ako ay isang tangang may bahay na marunong lang tumango. Nagkamali siya. Kapag ang isang babae ay na-corner, ang kanyang ganti ay mas malakas kaysa sa anumang bagyo. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang abogado. Attorney Serrano, simulan na po natin. Gusto kong i-freeze ang lahat. Gusto kong wala siyang matirang kahit isang kusing sa kanyang bulsa. Tingnan natin kung gaano katagal ang tunay na pag-ibig niya sa babaeng iyon. Umalis ako. Ang tunog ng aking mga takong sa marmol na sahig ay malamig at desidido. Nagsisimula pa lang ang laro. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na may ibang pananaw. Kung dati ay palagi kong iniisip kung ano ang lulutuin para sa hapunan, kung magugustuhan ba ng asawa ko o kung magagalit ang aking mga biyenan, ngayon, lahat ng aking pag-iisip ay nakatuon sa isang layunin, trabaho at paghihiganti. Nagsuot ako ng isang eleganteng puting suit, nilagyan ng mas matingkad na lipstick ang aking mga labi, at pumasok sa conference room na parang isang general. Ngayong araw, mayroon akong mahalagang pulong kasama ang mga dayuhang kliyente para sa isang kontrata sa susunod na quarter. Isang proyekto kung saan ibinuhos ko ang lahat ng aking kaluluwa. Mainit ang takbo ng pulong.
Nakatayo ako sa harap ng whiteboard at sinusuri ang market strategy nang walang tigil na mag-vibrate ang aking telepono sa mesa. Tiningnan ko ang screen. Tumatawag ang aking biyenan. Nireject ko ang tawag, itinabingi ang telepono at nagpatuloy sa aking presentasyon. Ngunit makalipas ang 1 minuto, muling nag-vibrate ang telepono. At muli, 5 beses na sunod-sunod tumawag si Aling Teresita. Ang mga kliyente ay nakatingin sa akin ng may simpatiya. Ngumiti ako, humingi ng paumanhin at nagpaalam na lumabas para sagutin ang tawag, nag-aalala na baka may emergency sa bahay. Pagkasagot ko pa lang, isang nakabibinging sigaw mula sa aking biyenan ang sumalubong sa aking tainga, umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Elena! Elena! Umuwi ka agad! Inaatake ang tatay mo! Mamamatay na siya. Natumba siya. Bumabagsak ang bula sa bibig niya. Bilisan mo, umuwi ka, dalhin mo siya sa ospital. Matanda na ako. Mahina. Paano ko siya bubuhatin? Ang boses ni Aling Teresita ay matinis. Mukhang nagpapanik siya, pero nahalata ko pa rin ang pag-exaggerate. Kung talagang ganoon kalala ang kalagayan ni Mang Ricardo, ang unang tatawagan ay ambulansya, hindi ang manugang na nasa trabaho at malayo. Kalmado at malamig akong nagtanong, anong nangyari kay Papa, Ma? Nasaan siya? Sumigaw ng mas malakas si Aling Teresita. Nakahandusay siya rito sa sahig, tumaas siguro ang presyon niya. Ganyan ka ba kawalang pusong manugang? Umalis ang asawa mo. Dapat mong gampanan ang kanyang tungkulin, alagaan ang mga magulang niya. Umuwi ka na ngayon din. Tiningnan ko ang orasan. Mula sa opisina ko hanggang sa bahay, hindi bababa sa 45 minuto kung walang traffic. At rush hour ngayon, kaya higit 1 oras pa. Kung totoong na-stroke ang biyenan ko, bago pa ako makarating, wala na siya. Ngunit naalala ko na kaninang umaga bago ako umalis, si Mang Ricardo ay nakaupo, umiinom ng kape at kumain ng 2 punong plato ng sinangag. Mukha siyang malusog at mamula-mula. Bukod dito, ang pakete ng gamot para sa high blood na binili ko ay hindi pa nababawasan. Hindi niya kailanman nakakalimutang inumin iyon tuwing umaga. Naintindihan ko agad kung ano ang nangyayari. Isa na namang palabas ito para pauwiin ako at utus-utusan. O baka gusto lang ni Aling Teresita na sirain ang aking trabaho, ipakita ang kanyang kapangyarihan na sa isang tawag niya, dapat akong sumulpot. Gusto niyang iwanan ko ang isang mahalagang pulong, magmadaling umuwi, para lang makita ang kanyang asawa na umuungol at humihingi ng mainit na sabaw. Huminga ako ng malalim at nagpasyang huwag magpatalo. Malinaw kong sinabi sa telepono, Ma, makinig po kayo sa akin ng mahinahon. Nasa isang napakahalagang pulong po ako kasama ang CEO. Hindi po ako pwedeng umalis kahit 1 minuto. Kung aalis po ako ngayon, mawawalan ako ng trabaho at ibig sabihin, mawawalan din tayo ng perang ikinabubuhay nating lahat. Akma na sanang magmumura si Aling Teresita, ngunit pinutol ko siya. Huwag po kayong mag-alala, aayusin ko po ang lahat. Tatawag po ako ngayon din ng ambulansya, 911. Magpapadala po sila ng team diretso sa bahay. Mga profesional po sila. Mayroon silang oxygen, stretcher. Magbibigay sila ng first aid at mabilis na madadala si Papa sa pinakamalapit na ospital. Manatili lang po kayo sa bahay at hintayin ang mga doktor. Pagkasabi ko niyan, binaba ko ang telepono, hindi na siya binigyan ng pagkakataong makasagot. Agad akong tumawag sa 911, ibinigay ang address at ang kondisyon ng pasyente ayon sa paglalarawan ng aking biyenan. Siyempre, idiniin ko ang lahat ng mapanganib na sintomas para mas mabilis silang dumating. Pagkatapos, bumalik ako sa conference room, ngumiti, humingi ng paumanhin at buong husay na tinapos ang aking presentasyon. Makalipas ang halos 20 minuto, muli na namang nag-vibrate ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, hindi pamilyar na numero, marahil mula sa ambulansya, lumabas ulit ako. Hello, kayo po ba ang kamag-anak ng pasyenteng si Ricardo Reyes? Mula po kami sa emergency services. Nandito na po kami sa ibinigay na address, pero wala pong nagbubukas.
Tumawag kami sa landline, may sumagot, sinabing mali raw kami ng numero at binabaan kami. Napangisi ako. Tulad ng inaasahan ko, isang palabas. Nang makita ang ambulansya na may ilaw sa tapat ng gusali, tiyak na natakot si Aling Teresita at hindi nagbukas ng pinto para hindi mabisto ang kanyang panloloko at hindi mapilitang magbayad. Sumagot ako sa doktor na may pagkukunwaring pag-aalala. Naku, kawawa naman. Siguro po sa sobrang taranta ng biyenan ko, nalito na siya. Doktor, pakiusap po, katukin ninyo ng mas malakas. Sabihin ninyo na ako, ang manugang ang tumawag sa inyo. Kung hindi pa rin magbukas, hilingin ninyo sa guwardiya na tulungan kayong buksan ang pinto. Baka nag-aagaw buhay na po ang matanda doon. Kilalang kilala ko ang aking biyenan. Higit sa lahat, takot siyang mapahiya sa mga kapitbahay at gumastos ng pera. At tama nga, makalipas ang 5 minuto, tumawag sa akin si Aling Teresita. Ang kanyang boses ay mahina at nanunuyo. Wala na ang dating tapang. Elena, hindi na kailangan ng ambulansya. Okay na ang tatay mo. Bumaba lang siguro ang sugar niya. Pinainom ko ng tubig na may asukal at bumalik na siya sa dati. Sabihin mo sa kanila na umalis na ang ingay sa buong building. Pagtatawanan tayo ng mga kapitbahay. Malamig akong sumagot. Paano po nangyari iyon, ma? Sabi ninyo po kanina ay may bula sa bibig niya at nakahandusay sa sahig. Hindi po biro ang kalusugan ng mga matatanda. Nabayaran ko na po ang serbisyo ng ambulansya. Nariyan na po ang mga doktor. Hayaan ninyo silang suriin siya para sa ating kapayapaan ng loob. Kung may mangyaring masama kay Papa, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Mariin akong tumanggi na kanselahin ang tawag. Sa huli, napilitan si Aling Teresita na buksan ang pinto at papasukin ang mga doktor na sa harap ng guwardiya at mga usiserang kapitbahay ay kinuha ang presyon at pulso ni Mang Ricardo. Ang resulta, siya ay ganap na malusog. Normal ang kanyang presyon, ang mga vital signs niya ay parang sa binata. Pinagalitan sila ng mga doktor dahil sa maling tawag at pag-aaksaya ng resources. Napilitan si Aling Teresita na magbayad para sa serbisyo, puno ng hiya at pagtitimpi. Gabi na nang umuwi ako mula sa trabaho. Isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa akin. Si Mang Ricardo ay nakasimangot na nanonood ng TV. Si Aling Teresita, nang makita ako, ay sinamaan lang ako ng tingin. Ngunit hindi na siya sumigaw o nagmura tulad ng dati. Naintindihan niya na hindi na ako ang dating sunod-sunurang manugang na kaya niyang paikutin sa kanyang mga kamay. Ginamit ko ang kanyang sariling pag-aalala para turuan siya ng leksyon sa katapatan. Pumunta ako sa aking kwarto, nagbihis, pagkatapos ay lumabas papunta sa kusina at nagluto ng instant noodles para sa sarili ko. Hindi ko tinanong ang tungkol sa kalusugan ng aking biyenan. Alam ko namang mas malusog pa siya sa akin. Ang aking malamig na pakikitungo ay isang tahimik na deklarasyon ng giyera. Wala nang manipulasyon gamit ang pagkakasakit. Mula sa araw na ito, sa bahay na ito, lahat ay susunod sa aking mga patakaran. Sa ikatlong araw mula nang umalis si Daniel, nakipagkita ako kay Paulo sa aming paboritong coffee shop sa BGC. Nauna si Paulo at nakaupo sa isang sulok na may seryosong mukha. Siya ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo at ang nag-iisang taong mapagkakatiwalaan ko ngayon. Dahil sa kanyang trabaho sa IT, marunong siyang maghanap ng impormasyon sa social media at mga database na hindi basta-basta maa-access ng ordinaryong tao. Pagkaupo ko pa lang, tahimik na iniabot sa akin ni Paolo ang isang tablet. Sa screen, mayroong isang malinaw at naka-zoom in na larawan. Isang kaibigan ko ang aksidenteng kumuha nito kahapon ng umaga sa airport sa El Nido. Nakita niya ang magpartner na ito. Masyado daw kasing malambing at naging pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaki. Kaya kinunan niya, para lang sigurado, tingnan mong mabuti. Pinigil ko ang aking hininga at tinitigan ang larawan. Walang duda, ang lalaki sa larawan na nakasuot ng makulay na Hawaiian shirt, puting shorts at sombrero, iyon si Daniel, ang aking asawa.
Wala siyang hitsura ng isang negosyanteng nasa business trip sa Germany. Sa tabi niya ay isang batang babae na nakasuot ng isang mapang-akit na bestida na bukas ang likod. Nakasandal siya sa balikat ni Daniel at malapad ang ngiti. Iyon si Isabel, ang dating intern. Nakatayo sila sa reception ng isang mamahaling 6-star resort sa El Nido. Ang kamay ni Daniel ay mahigpit na nakaakbay sa kanyang baywang, habang ang kamay naman ni Isabel ay nakapatong sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ang kanilang paglalambingan ang nagpakulo ng aking dugo, kundi ang isang kumikinang na bagay sa kaliwang pulso ni Isabel. Pinalaki ko ang larawan. Sa kanyang manipis at maputing pulso, nakasuot ang isang Rolex Datejust na may dial na puno ng diamante. Naalala ko, isang buwan na ang nakalipas, umuwi si Daniel at ipinagmalaki na nakatanggap siya ng malaking bonus. Sinabi niyang gusto niyang bumili ng magandang relo para magmukhang mas kagalang-galang sa mga meeting. Naniwala ako sa kanya noon, natuwa pa nga ako para sa kanya. Lumalabas na ginamit niya ang aming pera para bumili ng magkapares na relo. Ang isa ay suot niya, at ang pangalawa, isang pambabaeng Rolex na pinapangarap ko pero tinitipid ko ay nasa kamay na ngayon ng kanyang kabit. Nagdilim ang aking paningin sa galit. Isang pakiramdam ng kataksilan at kahihiyan ang bumalot sa akin. Hindi lang nangangaliwa si Daniel, ibinibigay niya ang lahat ng pinakamaganda, pinakamahalaga mula sa aming pamilya sa ibang babae. Nag-aalalang tumingin sa akin si Paulo. Elena, ayos ka lang? May nakita pa ako. Nag-book sila ng isang villa na may tanawin ng dagat sa Emerald Coast Resort Complex sa loob ng 7 araw. Ang halaga ng kwarto ay 500,000 bawat gabi. Ang booking ay nasa pangalan ni Daniel Reyes, 500,000 bawat gabi. 7 gabi iyon ay 1.5 milyon. Dagdag pa ang business class na mga tiket, pagkain at mga regalo. Ang biyaheng ito ay nagkakahalaga ng halos 1 milyon. Samantalang sa bahay, nakikipagtalo pa sa akin ang aking biyenan sa bawat tali ng gulay. Palaging nagrereklamo si Daniel tungkol sa mga problema sa kumpanya, sa mga binawasang bonus para lang bigyan ako ng mas kaunting pera para sa bahay. Habang sa kanyang kabit, winawaldas niya ang pera. Pinunasan ko ang aking mga luha at tumingin kay Paulo ng may determinasyon. Ayos lang ako. Maraming salamat, Paulo. Ang larawang ito at ang impormasyon tungkol sa booking ay gintong ebidensya para sa korte. Tumango si Paulo. Sinisave ko ang lahat ng data, kasama na ang kanyang post sa Instagram na may geotag. Para sa mga kaibigan lang niya iyon. Pero nakuha ko. Nagmamayabang na ang kanyang future husband ay nag-ayos ng isang maagang honeymoon para sa kanya. Future husband? Honeymoon? Ang mga salitang iyon ay parang asin sa aking sugat. Ano ang ipinangako ni Daniel sa kanya? Nababalik siya at hihiwalayan ang kanyang matandang asawa para pakasalan siya, na ako ay isang tangang katulong na nagbabantay ng bahay habang siya ay nagpapakasaya. Kinuyom ko ang aking mga kamao para mapanatili ang katinuan. Sige Daniel, gusto mong gumanap bilang isang mayaman sa isang resort? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang isang peking mayaman. Nasa paraiso ka ngayon, ngunit ibabagsak kita agad sa impyerno. Humarap ako kay Paulo. Tulungan mo pa ako sa isang bagay. Bantayan mong mabuti ang lahat ng kanilang galaw sa social media. At ako, papunta na ako ngayon kay Attorney Serrano. Oras na para isara ang gripo. Tumayo ako at inayos ang aking damit. Ako si Elena, isang mahusay na marketing director, at gagamitin ko ang aking talino para makamit ang hustisya. Ang larawang iyon ang magiging one-way ticket ni Daniel palabas ng aking buhay na walang dala. Sa opisina ni Attorney Serrano, maraming tao ngayon, ngunit binigyan pa rin niya ng prioridad ang aking kaso. Inilapag ko sa kanyang mesa ang lahat ng bagong ebidensya na nakalap namin ni Paulo, ang larawan mula sa El Nido, ang impormasyon sa resort booking at ang resibo ng pagbili ng Rolex sa Greenbelt bago mismo ang flight. Maingat na pinag-aralan ng abogado ang bawat dokumento at tumango ng may kasiyahan. Magaling, Elena. Sa mga ebidensyang ito, mayroon tayong lahat ng batayan
para hilingin sa korte ang pag-issue ng mga preliminary attachment. Ang mga kilos ni Daniel ay malinaw na nagpapakita ng pagtatangkang itago ang ari-arian, ang paglipat ng 10 milyon kay Sabel at ang marangyang paggasta sa ilalim ng pagkukunwaring business trip, ito ay matibay na legal na batayan. Umupo ako sa tapat niya, tuwid ang likod. Hindi nanginginig ang aking boses. Attorney Serrano, gusto ko pong magsampa ng annulment unilaterally ngayon din at gusto kong ipa-freeze ng korte ang lahat ng bank accounts na nakapangalan kay Daniel Reyes kasama na ang payroll at brokerage accounts niya. At sa kanyang Mercedes, dapat magkaroon ng hold order para hindi niya maibenta. Tumingin sa akin si Attorney Serrano ng may simpatiya, ngunit may kasamang respeto. Elena, pinag-isipan mo ba itong mabuti? Kapag naisampa na ang petisyon at na-issue na ang attachment, wala nang atrasan. Ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay tuluyan ng magwawakas, bagamat sa legal na aspeto aabutin ito ng panahon. Mapait akong ngumiti. Atrasan. Pinutol niya ang lahat ng daan pabalik noong sumakay siya sa eroplano papuntang El Nido kasama ang babaeng iyon. Wala akong pinagsisisihan. Ang pinagsisisihan ko lang ay ang mga pagsisikap na inilaan ko sa peking pamilyang ito. Gawin ninyo ang lahat sa lalong madaling panahon. Gusto kong mamayang gabi o bukas ng umaga, ang kanyang mga card ay maging mga walang silbing piraso ng plastic. Tumango ang abogado at agad na tinawag ang kanyang assistant para ihanda ang mga dokumento. Nakaupo ako at pinanood habang lumilitaw sa computer screen ang mga linya. Petisyon para sa deklarasyon ng nulidad ng kasal, motion para sa pag-issue ng writ of preliminary attachment, mga malamig na legal na salita na ngayon ay aking sandata. Nagtrabaho kami ng walang tigil sa loob ng 3 oras para tapusin ang paghahanda ng mga dokumento. Inilagda ko ang aking pirma sa petisyon ng may determinasyon. Kailanman ay hindi naging ganito kaganda at malaya ang aking pirma. Iyon ang pirma ng kalayaan. Pagkatapos, kami ni Attorney Serrano ay pumunta sa korte para isampa ang mga dokumento. Dahil sa masusing paghahanda, ang pagkaapurahan ng kaso at ang mataas na panganib ng pagtatago ng ari-arian, mabilis na tinanggap ng korte ang kaso. Nagdeposito kami ng attachment bond, isang kinakailangang proseso para sa pag-freeze ng mga account. Walang pag-aalinlangan kung binayaran ito mula sa aking personal na ipon. Sa pagtatapos ng araw, inilabas ang desisyon ng korte. Isang dokumento na may pulang selyo, nag-uutos sa lahat ng bangko na i-freeze ang mga account ni Daniel Reyes. Isa pang kopya ay ipinadala sa LTO para sa hold order sa kanyang Mercedes. Hawak ang desisyong ito, naramdaman kong nabunutan ako ng tinik. Ang daloy ng pera ay naputol na. Hindi na makakapaglabas si Daniel ng kahit isang kusing mula sa aming pinagsamang yaman para pasayahin ang kanyang kabit. Lumabas ako sa gusali ng korte. Ang hapon na araw ay nagbibigay kulay sa mga pulang baldosa sa labas. Tinawagan ko si Paulo. Handa na ang lahat. Nakalatag na ang bitag. Hihintayin na lang nating mahuli ang isda. Sa kabilang linya, masayang tumawa si Paulo. Magaling. Siguradong may bagyo sa El Nido mamayang gabi. At ikaw, magpahinga ka na, mag-ipon ka ng lakas para sa laban mo sa 2 matanda sa bahay. Nang mabanggit ang mga biyenan, napangiwi ako, ngunit hindi na ako natatakot sa kanila. Nasa akin na ang mga alas. Ang kondo na tinitirhan ko, bagamat nakapangalan sa aming 2, ay karamihan ay regalo mula sa aking mga magulang. Hindi ko na sila hahayaang maghari-harian sa aking teritoryo. Nagmamaneho ako pauwi na may pakiramdam ng tagumpay. Daniel, akala mo ikaw ang pinakamatalino. Akala mo kaya mo akong paikutin at magpakasaya sa buhay. Nagkamali ka. Kapag naubos na ang pagmamahal ng isang babae, nagiging mas malupit siya kaysa sa sinumang lalaki. Magsaya ka sa iyong huling marangyang hapunan ngayong gabi. Dahil bukas, magiging pulubi ka sa literal na kahulugan ng salita. Umuwi ako
nang madilim na. Pagpasok ko pa lang, naamoy ko ang matapang na amoy ng pagkain. Ang sala ay parang isang larangan ng digmaan. Mga walang lamang lata ng beer, mga buto ng manok na nakakalat sa coffee table. Ang TV ay sumisigaw ng malakas na musika. Si Mang Ricardo ay nakaupo sa sofa, nakataas ang mga paa at naninigarilyo. Ang abo ay nahuhulog mismo sa aking mamahaling sahig. Si Aling Teresita ay nakahiga sa kabilang sofa, nakatutok sa kanyang telepono at malakas na tumatawa. Nang makita nila ako, hindi man lang sila bumati o nag-abalang magligpit. Sinukat ako ng tingin ni Aling Teresita at sarkastikong nagsalita. "Oh, dumating na ang Madam Director." Hindi nagluto ng hapunan, binalak na gutumin ang mga magulang ng asawa niya. Napilitan kaming umorder ng lechong manok. Ang laki ng nagastos namin, hindi ako sumagot. Tahimik akong lumapit, pinatay ang TV at kinuha ang sigarilyo mula sa kamay ni Mang Ricardo at pinatay ito sa ashtray. Nagulat sila sa aking desididong kilos. "Anong ginagawa mo? Bastos ka!" sigaw ni Mang Ricardo. Namula ang kanyang mukha. Tumayo ako sa gitna ng kwarto at tiningnan sila ng isang tingin na kasing lamig ng yelo. Paumanhin po pa, pero bawal manigarilyo sa loob ng bahay na ito. Sinabi ko na po iyan sa unang araw pa lang. At ngayon, mayroon akong mahalagang anunsyo para sa inyo. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang piraso ng papel at malakas na inihagis sa mesa sa tabi ng mga buto ng manok. Ito ay isang abiso na inihanda ni Attorney Serrano, ngunit isinulat ko ulit sa mas simpleng salita. Ito ay isang abiso para sa pagwawakas ng inyong paninirahan dito. Hinihiling ko na ligpitin ninyo ang inyong mga gamit at lisanin ang apartment na ito sa loob ng 3 araw. Tumigil ang hangin, napanganga si Aling Teresita. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Anong sinasabi mo? Pinapaalis mo kami. Ang bahay na ito ay pag-aari ng anak ko. Anong karapatan mo? Nababaliw ka na ba?" Napangisi ako. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa aming dalawa, ngunit 90% ng perang ipinambili nito ay galing sa mga magulang ko. Maliit na bahagi lang ang inambag ni Daniel na kinuha sa housing loan na ako ngayon ang nagbabayad. Sumama si Daniel sa ibang babae. Kinuha ang lahat ng aming ipon. Wala akong obligasyon na suportahan at pagsilbihan ang mga magulang ng aking asawa habang siya ay nagpapakasaya sa iba. Tumayo si Mang Ricardo. Itinuturo ako ng nanginginig na daliri. "Nagsisinungaling ka. Umalis si Daniel papuntang Germany para itaguyod ang ating pamilya. At ikaw, isang taksil na asawa, gusto mong agawin ang bahay ng asawa mo. Tatawagan ko si Daniel. Siya ang bahala sa'yo." Kalmado kong kinuha ang aking telepono, binuksan ang larawan ni na Daniel at Sabel sa El Nido at inilapit sa kanilang mga mukha. "Tingnan ninyong mabuti. Iyan ba ang Germany ng anak ninyo? Iyan ang El Nido. At ang babaeng iyan, ang kabit niya. Nagsinungaling siya tungkol sa business trip para dalhin ang kabit niya sa isang resort, gumastos ng milyon-milyon, habang iniiwan ang asawa sa bahay para alagaan ang kanyang mga magulang. Kamusta naman iyon?" Inagaw ni Aling Teresita ang telepono. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa larawan. Agad niyang nakilala ang kanyang anak at ang batang magandang babae sa tabi nito. Nagbago ang kanyang mukha, mula sa pula ay naging maputla, ngunit nanaig ang kanyang bulag na pagtatanggol sa anak. Inihagis niya sa akin ang telepono at sumigaw, "Photoshop, siguradong Photoshop iyan. Gawa-gawa mo lang lahat iyan dahil sa selos. Mabait ang anak ko, disente. Hindi niya kailanman gagawin iyan. At kahit na nagbakasyon siya, anong masama doon? Pwede namang magkaroon ng ilang babae ang isang lalaki. Kasalanan mo, hindi mo inalagaan ang asawa mo. At ngayon, may lakas ka ng loob na paalisin ang kanyang mga magulang." Napailing ako sa awa. Kahit ngayon, binibigyan pa rin nila ng katwiran ang kanyang mga ginawa. Naubos na ang pasensya ko. Isipin ninyo kung ano ang gusto ninyong isipin. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Nagsampa na ako ng annulment. Nag-issue na ang korte ng attachment sa mga ari-arian ni Daniel.
at tungkol sa apartment na ito. Ako ay isang legal na may-ari. Binibigyan ko kayo ng 3 araw. Kung pagkatapos ng panahong iyon ay hindi pa rin kayo umalis, tatawag ako ng security at mga sheriff para ilabas ang inyong mga gamit. Huwag kayong magagalit sa akin. Pagkasabi niyan, tumalikod ako at pumasok sa aking kwarto, nilock ang pinto. Sa aking likuran, naiwan ang mga sigaw at sumpa ni Aling Teresita at ang kalabog ng mga gamit mula kay Mang Ricardo. Walang tigil nilang tinatawagan si Daniel. Narinig ko si Aling Teresita na sumisigaw sa telepono. Anak, sagutin mo, pinapalayas kami ng asawa mo sa kalsada. Ngunit ang tanging sagot ay ang katahimikan ng isang hindi maabot na subscriber. O baka naman masyadong abala si Daniel sa kanyang kabit para sumagot. Noong gabing iyon, nakahiga ako, pinakikinggan ang kanilang mga panaghoy, ngunit walang kahit katiting na pag-aalinlangan sa aking puso. Ang kabaitan na ibinibigay sa maling tao ay katangahan. Masyadong matagal akong naging tanga, oras na para ayusin ang aking buhay. At kailangan kong magsimula sa pagpapaalis sa mga taong hindi karapat-dapat sa aking tahanan. Pagkatapos ng 3 araw, muling manunumbalik ang kapayapaan sa apartment na ito. Maaaring maging walang laman, ngunit malinis naman. Kalaunan, nang humupa na ang lahat, nalaman ko ang mga detalye ng gabing iyon sa El Nido. Isang gabi na tiyak na hindi malilimutan ni Daniel habang buhay. Noong gabing iyon, sa isang 5-star restaurant sa tabi ng dagat sa Emerald Coast Resort, ang kapaligiran ay romantiko, mga kandila, bulaklak, ang tunog ng alon. Si Daniel at Sabel ay nagpapakasaya sa isang marangyang hapunan na may mga lobster, wagyu steak at mamahaling red wine. Si Daniel ay nakasuot ng eleganteng puting suit. Si Sabel naman ay isang nakamamanghang evening gown na may kuwintas na perlas. Itinaas nila ang kanilang mga baso para sa kanilang masayang hinaharap kung saan hihiwalayan ni Daniel ang kanyang asawa at papakasalan si Sabel. Nang matapos ang hapunan, dinala ng waiter ang bill, 150,000. Mayabang nang umisi si Daniel, kinuha ang kanyang platinum credit card mula sa kanyang wallet at mayabang na inilagay ito sa bill folder. Humarap siya kay Sabel, bumubulong ng matatamis na pangako tungkol sa kanilang shopping para sa mga branded na bag kinabukasan. Makalipas ang 5 minuto, bumalik ang waiter na may litong mukha at yumuko, pabulong na sinabi, "Pasensya na po, sir, pero decline po ang inyong card. Nag-error po ang terminal. Hindi po dumadaan ang bayad. Pwede po bang i-check ninyo o gumamit ng ibang card?" Kumunot ang noo ni Daniel. Napahiya siya sa harap ng kanyang kasama. "Baka may problema sa terminal ninyo. Ang card na iyan ay may UA 10 milyon na limit." "Anong error ang sinasabi mo?" "Sige, subukan mo ito." Kumuha si Daniel ng isa pang card, isang Visa Platinum mula sa ibang bangko. Umalis ang waiter at muling bumalik, humihingi ng paumanhin. "Hindi rin po dumadaan, sir. Nakablock po ang card ng bangko." Dito na nagsimulang pagpawisan si Daniel. Hinalughog niya ang kanyang wallet, inilabas ang lahat ng kanyang mga card, debit, credit, 5 card, at lahat ay nagbibigay ng transaction declined o mensahe ng pansamantalang pag-block. Nawala ang ngiti sa mukha ni Sabel. Nagkaroon ng hinala sa kanyang mga mata. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan at sumulyap sa kanila. Mukhang mayaman, pero hindi makapagbayad ng hapunan. Lumapit ang manager ng restaurant. Magalang pa rin siya, ngunit may tigas na sa kanyang boses. "Mr. Reyes, sinasabi po ng sistema na lahat ng inyong card ay hindi valid. Pakiusap po na bayaran ang bill sa cash o bank transfer. Bukod pa po dyan, ipinaalam lang po sa amin mula sa reception na ang credit card na ginamit ninyo para i-guarantee ang pagbabayad ng kwarto sa loob ng 7 gabi ay na-decline din. Ang kabuuang halaga na kailangan ninyong bayaran ngayon kasama ang panunuluyan at hapunan ay 6.5 milyon. Kung hindi po ninyo mababayaran agad, mapipilitan po kaming hilingin na lisanin ninyo ang resort at tumawag ng security." Namula ang mukha ni Daniel.
Nanginginig ang mga kamay na kinuha ang telepono para mag-transfer gamit ang app. Ngunit, sa kasamaang palad, isang malamig na mensahe ang lumitaw sa screen. Ang iyong account ay naka-freeze sa utos ng mga autoridad ng gobyerno. Sa sandaling iyon, sa aking apartment sa Maynila, tumunog ang telepono. Ito ay ang manager ng hotel. Dahil ang credit card na ginamit ni Daniel para mag-book ay supplementary sa akin, sa kaso ng problema, kinontak nila ang may-ari ng primary card. Hello, si Ma'am Elena po ba ito? Tumatawag po kami mula sa Emerald Coast sa El Nido. Ang inyong asawa po, si Mr. Reyes, ay may problema sa pagbabayad. Pinakinggan ko siya at mahinahong sumagot, sapat na malakas para marinig ako ni Daniel kung naka-loudspeaker man ang manager na sigurado akong ginawa niya. Magandang gabi. Opo, ako po ang nagpautos sa bangko na i-block ang mga card. Nasa proseso po kami ng annulment at nagsampa ako ng reklamo sa pulisya tungkol sa pagtatago niya ng ari-arian. Wala po akong pananagutan sa anumang gastos niya at ng kanyang kabit. Gawin ninyo kung ano ang naaayon sa batas. Kung hindi siya magbabayad, tumawag kayo ng pulis at arestuhin siya. Binaba ko ang telepono. Sa kabilang dulo, sa El Nido, narinig ni Daniel ang aking boses mula sa telepono ng manager. Namutla ang kanyang mukha. Si Sabel, na nakaupo sa tabi niya, ay malinaw na narinig ang mga salitang annulment at pulisya, at sa takot ay tumayo. Daniel, anong ibig sabihin nito? Sabi mo hiwalay na kayo at malapit ng maanul. Bakit niya blinok ang mga card mo? Niloko mo ako. Nanginginig na sinubukan ni Daniel na pigilan siya. Sabel, mahal, kumalma ka. Gawa-gawa lang iyan ng asawa ko. May pera ako. Maraming pera. May konting problema lang. Pahiram mo muna ako para makabayad. Bukas babalik tayo, babayaran kita ng doble. Hinila ni Sabel ang kanyang kamay at tiningnan si Daniel ng may pandidiri. Naintindihan niya na sumama siya sa isang pulubing manloloko na may kinakaharap na kaso. Nababaliw ka na ba? Saan ako kukuha ng pera? Inimbita mo ako para magbakasyon, tapos ngayon gusto mong ako ang magbayad? Nakakaawa ka. Kinuha ni Sabel ang kanyang bag at umalis papunta sa kwarto para mag-impake. Iniwan si Daniel na mag-isa sa gitna ng restaurant sa ilalim ng mga mapanuring tingin ng mga tao at ng mahigpit na pagbabantay ng security. Noong gabing iyon, hindi nakabalik si Daniel sa kanyang marangyang villa. Pinigil siya sa reception para ayusin ang kanyang utang. Napilitan siyang tawagan ang lahat ng kanyang kakilala. Sinusubukang mangutang mula sa mga kaibigan hanggang sa mga kasamahan sa trabaho. Ngunit lahat ay umiiwas sa kanya dahil kami ni Paulo ay nagpakalat na ng tsismis na si Daniel ay nalulong sa sugal at baon sa utang. Walang matakbuhan si Daniel sa mismong paraiso na kanyang nilikha, isang mapait na katapusan para sa isang taksil. Pagkatapos ng ultimatum sa mga biyenan at pag-freeze sa mga account ni Daniel, ginugol ko ang gabi sa paglilinis ng kanyang home office. Gusto kong maghanap ng anumang mahahalagang dokumento na may kaugnayan sa mga ari-arian para makapaghanda sa darating na legal na labanan. Ang opisina na ito ay palaging kanyang sagradong teritoryo. Palagi siyang nagdadahilan na abala at kailangan ng konsentrasyon, pinagbabawalan ako at ang aming kasambahay na pumasok para maglinis. Nagsuot ako ng guwantes at sinimulan sa mga ibabang drawer ng kanyang malaking mesa. Mga bunton ng lumang dokumento, mga resibo na matagal nang nakalipas, lahat ay puno ng alikabok. Sa pinakasulok, nakita ko ang isang maliit na karton na kahon. Sa loob, may isang lumang smartphone na hindi na ginagamit ni Daniel sa loob ng 2 taon dahil sa basag na screen. Naalala ko, sinabi niya noon na nasira ang motherboard at itinapon na niya. Ngunit ang aking profesional na kutob bilang isang marketer ay nagsasabi, ang data ay ginto. Dinala ko ang telepono sa sala at isinaksak. Pagkatapos ng 15 minuto, umilaw ang screen na parang sapot ng gagamba sa mga bitak. Sa kabutihang palad, gumagana pa rin ang telepono, bagamat hirap ng gumana ang sensor. Matiyaga kong sinubukang
Hulaan ang password. Ang kanyang kaarawan, hindi tumama. Ang aming anibersaryo, hindi rin. Ang kaarawan ng kanyang ina, mali pa rin. Bigla kong naalala ang kaarawan ni Isabel na nakita ko sa mga dokumento. Inilagay ko ang kombinasyon ng mga numero ng kanyang araw, buwan at taon ng kapanganakan. Nag-unlock ang telepono. Sumikip ang aking dibdib. Lumalabas na magkasama na sila 2 taon na ang nakalipas noong ginagamit pa ang teleponong ito. At sa lahat ng panahong iyon, nabubuhay ako sa isang matamis na kasinungalingan, lubos na nagtitiwala sa kanya. Pumunta ako sa voice recorder. May ugali si Daniel na mag-record ng mga pulong o mga utos ng kanyang boss, ngunit sa gitna ng mga nakakainip na file sa trabaho, may isang recording na pinamagatang plano para sa kinabukasan na may haba na higit sa 30 minuto. Ang petsa ng pagkakagawa ay 6 na buwan na ang nakalipas. Marahil ay nasync niya ang data mula sa cloud o ginamit ang teleponong ito para sa lihim na usapan. Pinindot ko ang play. Narinig ko ang pamilyar na boses ni Daniel, ngunit ibang-iba ang tono. Hindi seryoso, tulad ng dati, kundi mayabang at kalkulado. Kausap niya ang isang lalaki na tila kanyang kainuman. Huwag kang mag-alala, pre. Pinag-isipan ko na ang lahat. Pagmamayabang ni Daniel sa recording. Yung tanga kong asawa, walang alam. Ang alam lang niyan ay magtrabaho ng husto at magluto. Dadalhin ko ang mga matatanda ko galing probinsya. Sasabihin kong pupunta ako sa Germany ng 4 na taon. Hayaan mong siya ang mag-alaga sa kanila. Kilala mo naman ang nanay ko. Impyerno ang ugali niyan. Pipigain niya lahat ng lakas ng manugang na iyon. Tumawa ang kabilang lalaki. Ano, pre? Seryoso kang pupunta sa Germany? Ngumisi si Daniel. Anong Germany? Nag-leave ako, kinuha ko ang pera at dinala ko si Isabel sa isang resort. Pagbalik ko, hahanap ako ng dahilan para makipag-away at makipaghiwalay. Sa panahong iyon, nailabas ko na ang lahat ng assets. Maiiwan si Elena, nanganga. Gagamitin ko ang 4 na taon na iyon para gawin siyang libreng katulong. Pipigain ko siya ng husto. Tapos sisipain ko at saka ko opisyal na ipapakilala si Isabel. May pera na, masarap pa ang buhay. Nagtapos ang recording sa tunog ng mga basong nagbabanggaan. Nakaupo ako sa sofa, hawak ang telepono nang mahigpit na namuti ang aking mga buko. Ang unang sakit ay napalitan ng walang hanggang pandidiri. Hindi lang ako isang pinagtaksilang asawa, kundi isang kasangkapan sa kanyang malupit na plano. Itinuring niya akong tanga, isang libreng katulong. Gusto niya akong gamitin at itapon. Hindi na tumulo ang mga luha, tinuyo na ito ng galit. Kinopya ko ang audio file sa aking computer. Ipinadala ang isang kopya kay Attorney Serrano at nag-save pa ng 3 kopya sa iba't ibang cloud services. Ito ang matibay na ebidensya ng kanyang moral na kabulukan at sabwatan para magnakaw ng ari-arian. Sa recording na ito, ibang-iba na ang magiging tingin ng korte sa aming kasal. Tumingin ako sa bintana. Muling nagsisimula ang isang malakas na ulan sa Maynila. Ang mga patak ay marahas na humahampas sa salamin, sumasabay sa bagyo sa aking puso. Daniel, minaliit mo ako. Akala mo ako ay isang tupa na madaling akayin, pero nakalimutan mo na ang isang tupang na corner ay kayang patumbahin ang kaaway. Pinatay ko ang ilaw sa sala at pumasok sa kwarto sa isang bagong estado ng pag-iisip. Magiging mahaba ang araw bukas at hawak ko ang pinakamatulis na sandata para tapusin ang palabas na ito. Kinabukasan, mas maaga akong dumating sa opisina para maghanda sa lingguhang pulong. Nasa kalagitnaan ng trabaho nang magkaroon ng komosyon sa lobby ng gusali. Tumawag sa akin ang babae sa reception. Nanginginig ang kanyang boses sa kaba. Ma'am Elena, bumaba po kayo. Pakiusap po, may isang matandang babae rito. Sabi niya biyenan ninyo raw, nag-iiskandalo. May hawak siyang placard, sumisigaw, hinahanap kayo. Hindi siya mapigilan ng security. Humihiga siya sa sahig at sumisigaw. Kumunot ang aking noo, isinantabi ang mga dokumento. Si Aling Teresita, siyempre, ay hindi uupo na lang. Ginamit niya ang isang lumang taktika.
Hiyain ang sarili, hiyain din ang iba, para ipahiya ako sa harap ng aking mga kasamahan, para matakot ako at bawiin ang kaso. Inayos ko ang aking blazer, naglagay muli ng lipstick para magmukhang mas may tiwala sa sarili at mahinahong bumaba gamit ang elevator. Bumukas ang mga pinto ng elevator at nakita ko ang isang eksena ng kaguluhan. Si Aling Teresita, na nakasuot ng isang lumang bestida at may magulong buhok, ay nakaupo sa sahig sa gitna ng lobby. Hawak niya ang isang karton na may sulat kamay na nakasulat, "Malanding manugang, kinakabit ang asawa at pinapalayas ang kanyang MGA magulang sa kalsada." Sa paligid niya, nagtipo ng isang grupo ng mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya. Lahat ay kumukuha ng video gamit ang kanilang mga telepono. Nang makita ako, tumayo si Aling Teresita at sumugod sa akin. Sinusubukang sabunutan ako, ngunit pinigilan siya ng 2 guwardiya. Humagulgol siya. Ang kanyang matinis na boses ay umalingaw-ngaw sa buong labi. "Mga kababayan, tingnan ninyo ang direktorang ito. Nagpapakapagod ang asawa niya para suportahan siya, pero siya nakikipaglalaki dito, tapos pinapalayas ang mga matatandang magulang sa kalsada sa gitna ng ulan. Walang hiya. Ibalik mo ang bahay ng anak ko." Nagbulungan ang mga tao. Nagsimula akong makatanggap ng mga mapanghusgang tingin. Sa ating lipunan, ang akusasyon ng pangangaliwa at kawalang galang sa mga nakatatanda ang pinakamasakit para sa isang babae. Alam na alam ito ni Aling Teresita at tinira niya ang pinakamasakit ang aking reputasyon. Nakatayo lang ako, tuwid ang likod, hindi nagpapakita ng takot o hiya. Sinabi ko sa security na umalis, kinuha ang aking telepono mula sa bag at ikinonekta ito sa isang portable speaker na ipinadala ko sa aking assistant kanina. Binuksan ko ang mikropono. Ang aking boses ay malakas at malinaw, tinalo ang mga sigaw ng aking biyenan. "Mga kagalang-galang na kasamahan, at kayo po, Ma. Ikinalulungkot ko na pinili ninyo ang ganitong paraan para ayusin ang problema sa pamilya. Sinasabi ninyo na ako ay nangangaliwa at pinapalayas ko kayo. Kung gayon, bigyan natin ang lahat ng naririto ng pagkakataong makita ang ebidensya at magpasya kung sino talaga ang nangangaliwa at kung sino ang manloloko." Itinaas ko ang aking telepono at pinatugtog ang audio recording kagabi. Ang malakas na boses ni Daniel ay umalingaw-ngaw sa lobby, malinaw na binibigkas ang bawat salita ng kanyang plano, lokohin ang asawa, ilabas ang mga ari-arian at gamitin ang mga magulang bilang kasangkapan. Pagkatapos, ipinakita ko sa malaking screen sa lobby na ipinakabit ko na sa mga technician ang mga larawan ni na Daniel at Sabel na magkayakap sa El Nido, pati na rin ang mga bank statement ng paglipat ng milyon-milyon sa kanyang kabit. Natigilan ang mga tao, pagkatapos ay muling nagbulungan. Ngunit sa ibang direksyon na. Ang mga mapanghusgang tingin ngayon ay nakatutok kay Aling Teresita. Lumalabas na ang anak pala niya ang nangangaliwa. Grabe, anong klaseng asawa? Niloko ang asawa habang siya ay nagpapakasaya sa kabit. At itong matanda, alam na may kasalanan ng anak, pero pumunta pa rin dito para mag-iskandalo. Si Aling Teresita, nang marinig ang boses ng kanyang anak at makita ang kanyang mga larawan kasama ang ibang babae sa malaking screen, ay namutla. Natigilan siya, nabitawan ang kanyang hawak na karton. Lahat ng kanyang galit ay naglaho, napalitan ng pagkalito at matinding hiya. Hindi niya inaasahan na ganito ako kahanda at magbibigay ng ganito kalakas na ganti. Lumapit ako sa kanya at mahina ngunit matatag na sinabi, "Umalis na po kayo. Ma, huwag na po ninyong ipahiya pa ang inyong sarili. Ang anak ninyo ngayon ay bangkarote sa El Nido at malapit nang humarap sa korte. Mas mabuti pang umuwi na kayo at mag-impake. Ang pangako ko ay nananatili. Sa loob ng 3 araw, pakiusap, lisanin ninyo ang aking apartment." Pagkasabi niyan, humingi ako ng paumanhin sa lahat para sa ingay at ipinakiusap sa security na ihatid si Aling Teresita palabas. Umuwi siyang nakayuko sa ilalim ng mga mapanghusgang tingin, hukot at tila tumanda ng husto. Ang kanyang pagtatangkang ipahiya ako sa publiko
ay nabigo at tuluyan nang naglagay ng tuldok sa aking relasyon sa pamilya ng aking asawa. Pagbalik ko sa opisina, isinara ko ang pinto at binigyan ang sarili ng 10 minutong katahimikan. Kailangan ko ng buong konsentrasyon para sa susunod na hakbang. Ang pera ni Daniel ay naputol na. Ang biyenan ko ay napahiya na. Oras na para harapin ang pinagmulan ng lahat ang kanyang kabit, si Isabel. Sa tulong ni Paulo, nakuha ko ang numero ng telepono ng ama ni Isabel na nakatira sa Cebu. Ayon sa impormasyon ni Paulo, disente ang pamilya ni Isabel. Ang ama ay isang retiradong guro, ang ina ay nagtitinda sa palengke. Mga simpleng tao na nagpapahalaga sa reputasyon at ipinagmamalaki ang kanilang anak na maganda ang buhay sa Maynila. Tiyak na hindi nila alam na ang kanilang anak ay isang kabit na sumisira ng pamilya. Sumakay ako sa kotse, isinara ng mahigpit ang mga bintana para masigurado ang privacy. Huminga ako ng malalim at tinawagan ang numero. Pagkatapos ng 3 ring, sumagot ang isang boses ng lalaki na may halatang Bisaya accent na parang mabait at simple. "Hello, kinsan ni." Ginawa kong malambing at magalang ang aking boses, ngunit pinanatili ang seryosong tono. "Magandang hapon po. Pasensya na po sa abala. Ang pangalan ko po ay Elena. Asawa po ako ni Daniel Reyes. Tumatawag po ako tungkol sa isang mahalagang bagay na may kinalaman sa inyong anak na si Isabel." Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Tila sinusubukang alalahanin ng ama kung sino si Daniel. Pagkatapos, naging mas masigla ang kanyang boses. "Ay, si Daniel, ang boyfriend ni Isabel." Naikwento niya. "May nangyari ba? Nag-away kayo?" Napabuntong hininga ako sa isip ko. Tulad ng inaasahan, nagsinungaling si Isabel sa kanyang mga magulang. Dahan-dahan at malinaw kong sinimulang ipaliwanag. Bawat salita ko ay parang isang suntok sa pagkatao ng matandang ama. Natatakot po ako na hindi ninyo alam ang buong katotohanan. Si Daniel po ay aking legal na asawa. 7 taon na po kaming kasal at nakatira sa Maynila. Ang inyo pong anak ay may relasyon sa aking asawa at ngayon po ay magkasama silang nagbabakasyon sa El Nido. Nanginig ang boses ng ama sa telepono. "Unsa? Unsay imong gisulti?" Miingon akong, "Sabel nga ulitawo si Daniel, dako granggo og pakaslan siya. Sigurado ka sa imong numero?" Pinanatili ko ang aking kahinahunan. "Opo, hindi po ako nagkakamali. Buntis po ngayon si Isabel sa aking asawa, ngunit hindi po ako tumatawag para makipag-away, kundi para ipaalam ang isang mas mahalagang bagay. Ang aking asawa po ay iniimbestigahan sa kasong estafa at pagnanakaw. Ang kanyang mga account ay naka-freeze. Bangkarote po siya. Si Isabel, dahil kasama niya, ay maaaring madamay bilang kasabwat kung lalawak ang investigasyon." Huminto ako para bigyan siya ng pagkakataong iproseso ang impormasyon. Narinig ko ang kanyang mabigat na paghinga. Narinig ko ang kanyang asawa sa likod na nagtatanong, "Kinsa na?" at kung paano niya ito sinaway. "Alam ko po na kayo ay isang guro. Disente po ang inyong pamilya. Ayaw ko pong magkalat ng tsismis o ipahiya kayo sa inyong mga kapitbahay. Umaasa lang po ako na tatawagan ninyo si Isabel at kumbinsihin siyang mag-isip-isip bago pa mahuli ang lahat. Hindi po si Daniel ang mayamang inaakala niya. Nakaharap po siya sa posibleng pagkakakulong. Kung magpapatuloy si Isabel sa kanya, sisirain niya ang kanyang buhay." Matagal na katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ko ang kanyang nanginginig at pigil na boses. "Salamat. Salamat sa pagtawag. Wala na ko gitudloan akong anak ug ingon ana. Tawgan nako siya karon dayon. Pasaylowa mi, pasaylowa." Binaba niya ang telepono. Ibinaba ko ang telepono, nakaramdam ng kaunting konsensya. Ayaw kong saktan ang isang matandang tao, ngunit ito ay isang desperadong hakbang. Kailangan kong putulin ang lahat ng daan para kina Daniel at Isabel. Kapag nalaman ng kanyang mga magulang ang katotohanan, pipilitin nila siyang umuwi. At kapag naintindihan niyang si Daniel ay hindi lang pulubi, kundi isang posibleng bilanggo, at sa ilalim pa ng pressure ng kanyang pamilya, walang lugar para sa kanilang bawal na pag-ibig. Ang tawag na iyon
ay hindi lang isang psikolohikal na atake kay Isabel, kundi isang paraan din para tulungan siyang makaalis sa kumunoy, kahit na ang aking motibo ay para protektahan ang aking sariling interes. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Tulad ng inaasahan ko, ang aking mga biyenan ay nanatili sa apartment at walang balak umalis. Sigurado silang tinatakot ko lang sila na sa Pilipinas, walang manugang na maglalakas loob na palayasin ang mga magulang ng kanyang asawa dahil sa takot sa tsismis at akusasyon ng kawalang galang. Ngunit nagkamali sila. Ang Elenang dati nilang kilala ay namatay noong araw na sumakay si Daniel sa eroplano. Sa umaga ng ika-4 na araw, nagpaalam ako sa trabaho. Hindi ako dumating na mag-isa, kundi kasama ang isang sheriff, 2 barangay tanod at 2 kinatawan mula sa building administration. Nakatayo kami sa harap ng pinto ng apartment. Knock-doorbell ako. Tahimik, bagamat naririnig ko ang tunog ng TV sa loob. Nag-doorbell ako ulit at pagkatapos ay ginamit ang aking keycard, ngunit nakalak ang pinto mula sa loob gamit ang isang kadena. Mula sa likod ng pinto, narinig ko ang mapanghamong boses ni Mang Ricardo. Huwag ka nang magtangka. Pinalitan ko na ang mga kandado. Tingnan natin kung paano mo kami mapapalayas. Ang bahay na ito ay binili ng anak ko. May karapatan akong manirahan dito. Tumango ako sa sheriff. Binuksan niya ang kanyang kamera para i-record ang mga pangyayari. Malakas ngunit kalmado akong nagsalita patungo sa pinto. Pa, binigyan ko po kayo ng 3 araw, ngunit tumanggi kayong makipagtulungan. Ang apartment na ito ay pag-aari naming 2 ni Daniel. Sa kanyang pagkawala, ako ang nag-iisang legal na may-ari na naririto. Ang inyong ilegal na pananatili at pagpapalit ng kandado ay isang paglabag sa batas. Ngayon, inimbitahan ko ang sheriff at ang administrasyon ng building para idokumento ang pagbabalik sa akin ng aking ari-arian. Kung hindi po kayo magbubukas, mapipilitan akong tumawag ng locksmith para buksan ang pinto at ang security ay papasok para sa forced eviction. Katahimikan mula sa loob. Sumenyas ako sa locksmith. Narinig ang tunog ng isang drill. Makalipas ang 5 minuto, bukas na ang kandado. Sa sala, sa sofa, magkakasamang nakaupo sina Mang Ricardo at Aling Teresita. Maputla ang kanilang mga mukha sa takot nang pumasok ang mga taong nakauniporme. Sinubukan nilang sumigaw, ngunit nang makita ang kamerang nakatutok sa kanila at ang mga seryosong mukha ng mga security, nanahimik sila. Itinuro ko ang mga nakasalansan na karton na inihanda ko. Nag-hire po ako ng movers. Tutulungan po nila kayong mag-impake ng inyong mga personal na gamit. Pakiusap po, kunin lang ninyo ang inyong mga damit at personal na gamit. Anumang ari-arian na pag-aari ng apartment TV, ref, mga palamuti ay mananatili rito. Lahat ng inyong kilos ay nakarecord sa kamera. Mabilis na kumilos ang mga movers. Mga damit, gamot, maliliit na bagay lahat ay mabilis na inilagay sa mga kahon. Si Aling Teresita ay umiiyak at sinusumpa ako. Tinatawag akong walang konsensya at masamang manugang. Hindi ko pinansin ang lahat ng ito. Nakatayo na nakakrus ang mga braso at pinapanood ang proseso. Nang masilyuhan na ang huling kahon, iniabot ko kay Mang Ricardo ang isang sobre at isang piraso ng papel na may address. Pa, Ma, sa kabila po ng inyong pakikitungo sa akin, pinapanatili ko ang huling piraso ng respeto. Ito po ang address ng isang murang hotel na 2 kilometro mula rito. Binayaran ko na po ang 1 linggong panunuluyan. Pwede po kayong manatili doon hanggang sa bumalik si Daniel o hanggang sa umuwi kayo sa probinsya, at ito pong R10 libong para sa inyong pagkain. Mula sa sandaling ito, tinatanggal ko na ang lahat ng aking obligasyon sa inyo sa apartment na ito. Nanginginig sa galit, kinuha ni Mang Ricardo ang sobre at isinuksok sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ako ng isang huling mapuot na tingin at hinila si Aling Teresita. Magbabayad ka rin, ahas ka. Pinanood ko ang kanilang mga likod na nawawala sa pasilyo at nakaramdam ako ng malaking ginhawa. Ipinakiusap ko sa locksmith na palitan ang lahat ng kandado ng pinakabago na may fingerprint access at burahin ang lahat ng lumang data. Ang tunog ng bagong lock ay parang isang kampana, nagpapahayag ng simula
ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Naging walang laman ang apartment, ngunit naging malinis at ligtas. Nabawi ko ang aking teritoryo. Habang nag-aayos ako sa Maynila, sa El Nido, dinaranas ni Daniel ang pinakamasamang oras ng kanyang buhay. Matapos siyang palayasin sa hotel at tumakas si Isabel, naiwan siyang mag-isa na may kaunting pera lang sa bulsa at mga nakablock na card. Sinubukan niyang tawagan si Isabel, ngunit naka-off ang telepono nito. Tumawag siya sa kanyang mga magulang at nalaman na kapapalayas lang sa kanila at nasa isang hamak na hotel. Naintindihan ni Daniel na nawala na sa kanya ang lahat. Kailangan niyang bumalik sa Maynila, ngunit saan siya kukuha ng pambili ng ticket? Ang business class na ticket papunta ay binili niya gamit ang credit card na ngayon ay wala ng silbi. Pumunta siya sa bayan ng El Nido at nakahanap ng isang sanglaan. Tinanggal niya sa kanyang pulso ang kanyang Rolex Submariner na binili niya sa halagang 4 milyon ang kanyang ipinagmamalaki. Magkano po ito? Orihinal, halos bago. Ang may-ari ng sanglaan matapos suriin ang relo ay ngumisi. Orihinal nga, pero walang kahon, walang papeles. Ang maibibigay ko lang dyan ay presyong nakaw, 500,000, cash agad. Nagulat si Daniel. Nagbibiro ka ba? Binili ko iyan ng 24 milyon. Nasa Maynila ang mga papeles. Bigyan mo man lang ako ng 2 milyon. Kumaway ang may-ari. Walang papeles, ibig sabihin, hindi malinaw ang pinanggalingan. Piling 100,000, huling tawad. Gutom, basa, at walang kusing sa bulsa. Si Daniel, nagngingit-ngit ang mga ngipin, ay pumayag. Hawak ang isang tumpok ng pera, ramdam niya ang kapaitan. Ilang araw lang ang nakalipas, ang halagang iyon ay katumbas lang ng isang hapunan, ngunit ngayon ito na ang kanyang tanging kaligtasan. Bumili siya ng tiket sa pinakalikod ng economy class. Na-delay ang flight ng 3 oras. Nakaupo siya sa waiting area, pinapanood ang mga masayang mag-asawa at kumikirot ang kanyang puso. Naalala niya kung gaano siya kayabang na lumabas sa airport na ito. Ilang araw lang ang nakalipas at tiningnan ang sarili ngayon hindi ahit, gusot ang damit. Sa eroplano, naipit siya sa pagitan ng 2 matabang lalaki, umiiyak ang mga bata sa loob. Sa halip na steak at alak, binigyan siya ng tuyong sandwich at isang bote ng tubig. Lumapag ang eroplano sa Naiya sa gitna ng malakas na ulan. Sumakay siya sa isang lumang taxi at nagpunta sa lungsod. Ang Maynila ay tila kulay abo at malamig. Alam niyang ang tunay na bagyo ay naghihintay sa kanya hindi sa labas ng bintana, kundi sa bahay, sa apartment kung saan dati siyang hari. Ang biyahe mula sa paraiso papuntang impyerno na kanyang pinaghirapan ay nagtapos na. Ibinaba ng taxi si Daniel sa isang madilim na eskinita sa kung saan sa Taguig. Nakatayo siya sa harap ng address na iniwan ko para sa kanyang mga magulang, Cozy Inn, isang gusaling sira-sira na may maingay na beer house sa ibaba. Pumasok siya. Isang mabahong amoy ang sumalubong sa kanya. Tinanong niya ang may-ari kung nasaan sina Mang Ricardo at Aling Teresita. Sinukat siya nito ng isang mapanghamak na tingin at itinuro ang 3 palapag. Umakyat siya sa madilim na hagdanan at narinig ang iyak ng kanyang ina. Itinulak niya ang pinto. Isang kwarto na may 15 metro kwadrado, isang lumang kama, isang plastik na aparador. Nanonood ang kanyang ama sa isang sulok, umiiyak ang kanyang ina na nakatalikod sa dingding. Nang makita ang anak, tumayo si Aling Teresita at sumugod sa kanya. Anak, bumalik ka na. Tingnan mo ang ginawa sa amin ng asawa mo. Pinalayas kami sa kalsada, sa butas na ito. Kailangan mo siyang turuan ng leksyon. Bawiin ang bahay natin. Itinulak ni Daniel ang kanyang ina at umupo sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang hamak na kwarto, ang kanyang mga tumatandang magulang. Galit, hiya at kawalan ng magawa ang bumalot sa kanya. Galit na nagtanong si Mang Ricardo, "Kamusta ka doon sa Germany? Ano't nagre-rebelde ang asawa mo?" Sabi niya, "Kasama mo raw ang isang babae sa El Nido, ipinakita ang mga litrato sa lahat. Totoo ba?" Yumuko si Daniel. Ang kanyang katahimikan ang sagot. Natigilan si Aling Teresita. "Kaya,
Totoo nga, niloko mo kaming lahat. Sumabog si Daniel. Oo, totoo. Kinakalkula ko na ang lahat. Pero hindi ko inaasahan na magiging ganyang klase si Elena. Blinok niya lahat, nagsampa ng kaso. Pulubi na ako ngayon. Sa galit, inihagis ni Mang Ricardo ang kanyang sigarilyo. Tanga ka, anak. Mayroon kang mabuting asawa, bahay, pero ipinagpalit mo lahat sa isang babae. Ngayon, wala kang bahay, walang pera, walang dangal. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Daniel. Isang email mula sa HR. Binuksan niya ito. Ang pamagat ay Notice of Termination and Demand for Reimbursement. Nakasaad sa sulat na nakatanggap ang kumpanya ng ebidensya ng kanyang panloloko sa leave at natuklasan din na sa nakalipas na 2 taon, nakulimbat niya ang 5 milyon sa pamamagitan ng pamemeke ng mga resibo para sa mga gastos sa representasyon. Hinihiling ng kumpanya na ibalik ang pera sa loob ng 15 araw kung hindi ay isasampa ang kaso sa pulisya. Nabitawan niya ang telepono. Nakaupo siyang tulala. Ito na ang katapusan. Hindi lang asawa, bahay at pera, kundi ngayon pati na rin ang career at ang banta ng kulungan. Tinanggal ako sa trabaho, bulong niya. Hinihingi nila ang 11 milyon. Si Elena? Lahat ito ay si Elena. Gusto niya akong sirain. Nang marinig ang salitang kulungan, nawalan ng malay si Aling Teresita. Nagkagulo sa maliit na kwarto. Si Daniel ay nakaupo sa isang sulok, nakayukyok. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay at nakapanlalamig na takot sa hinaharap. 1 linggo ang lumipas, tinawagan ako ni Isabel. Nagmamakaawa siyang makipagkita. Pumayag ako. Dumating siya sa coffee shop, mukhang pagod, maputla, hindi na katulad ng magandang babae sa larawan. Inilapag niya sa mesa ang isang bag na may pera. Narito po ang 5 milyon. Ito po ang huling perang inilipat niya sa akin. Ang iba po ay nagastos ko na. Pakiusap po. Tanggapin ninyo. Sabi po ng mga magulang ko, hindi nila ako papapasukin sa bahay hanggat hindi ko na ibabalik sa inyo ang lahat. Ipinakita niya sa akin ang isang medical certificate at nagpa-abort na po ako. Hindi ko kayang magkaroon ng anak mula sa ganyang klasing tao. Niloko niya ako, niloko niya kayo. Ang tanga-tanga ko. Naawa ako sa kanya, biktima rin siya. Kinuha ko ang pera, ibabawas ko ito sa utang niya. At ang ginawa mo, desisyon mo iyan. Tandaan mo lang, hindi ka pwedeng magtayo ng kaligayahan sa kalungkutan ng iba. Humagulgol siya. Umalis ako. Iniwan siyang mag-isa sa kanyang pagsisisi. 1 buwan ang lumipas. Isang maulang gabi, inabangan ako ni Daniel sa labas ng opisina. Mukha siyang pulubi, basa at hindi ahit. Lumuhod siya sa harap ko sa isang putik. Elena, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Si Isabel ang may kasalanan. Ginamitan niya ako ng gayuma. Nawala na sa akin ang lahat. Patawarin mo ako. Bumalik ka na. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ko siya ng may pandidiri. Tumayo ka. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Iyan ang pinili mo. Ibinalik sa akin ni Isabel ang pera. Mas may konsensya pa siya kaysa sa iyo. Nang marinig ang tungkol sa pera, nagliwanag sa kasakiman ang kanyang mga mata. Kaya, may pera ka pala. Tulungan mo akong bayaran ang kumpanya. Umiling ako at umalis. Ayusin mo ang sarili mong problema. Magkita na lang tayo sa korte. Sumakay ako sa aking mainit at tuyong kotse at umalis. Iniwan siyang umiiyak sa ilalim ng ulan. Sa araw ng paglilitis, kalmado ako at may tiwala sa sarili. Si Daniel ay nakaupo mag-isa, malungkot, walang abogado. Sinubukan niyang magdahilan tungkol sa mga palpak na investment, ngunit ang aking mga ebidensya, mga bank statement at higit sa lahat, ang audio recording ay hindi nag-iwan sa kanya ng anumang pagkakataon. Inilabas ng korte ang desisyon. Annulment granted. Ang apartment at ang kotse ay aking pag-aari dahil napatunayan ang pinagmulan ng mga pondo.
Inutusan si Daniel na ibalik sa akin ang natitirang 5 milyon na inilabas niya mula sa aming pinagsamang budget. Lumabas ako sa korte bilang isang nagwagi, malaya na ako. 2 taon ang lumipas. Nakaupo ako sa isang skybar sa tuktok ng isang skyscraper sa BGC. Umiinom ng alak at pinagmamasdan ang mga ilaw ng gabi. Pagkatapos ng annulment, ipinagbili ko ang apartment na iyon, lumipat sa Cebu, kung saan ako naging regional director ng isang malaking international na kumpanya. Nagtayo ako ng isang maningning na career, naging mas maganda at mas may tiwala sa sarili. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Paulo. Elena, hulaan mo kung sino ang nakita ko. Nag-book ako ng Grab at ang driver ay si Daniel pala. Nagpadala siya ng larawan. Sa likod ng manibela, isang payat at maitim na lalaki na nakasuot ng uniforme ng ride-sharing service. Ang pangit ng itsura niya, sulat ni Paulo. Nakilala niya ako, nahiya, at tahimik lang sa buong biyahe. Sabi nila, nakatira pa rin daw sa isang inuupahang apartment, nagpapakapagod para bayaran ang mga utang niya. Bumalik na ang mga magulang niya sa probinsya. Ang nanay niya ay na-stroke at bedridden, habang ang ama niya ay lasenggo, karma. Tiningnan ko ang larawan ng walang anumang emosyon. Iyon ang presyo ng kanyang pinili. Ibinaba ko ang telepono. Sa tabi ko, umupo ang isang eleganteng lalaki, si Andre, ang aking business partner na 6 na buwan nang nanliligaw sa akin. Anong iniisip mo? Malambing niyang tanong. Inilalagay ang isang baso sa harap ko. Ngumiti ako. Ang nakaraan, pero nakaraan na iyon. Itinaas niya ang kanyang baso para sa ating maningning na hinaharap. Nag-cheers kami. Ang tunog ng mga baso ay masaya para sa isang bago, malaya at masayang buhay. Ang kwento ng aking dating kasal ay nagwakas na. Nagbubukas ng malinis na mga pahina ng isang bagong libro kung saan ako na ngayon ang may akda. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa lahat sa inyong pansin at suporta. Ang inyong pag-subscribe at atensyon ang nagbibigay ng motibasyon para magpatuloy sa pagbabahagi ng mas maraming kwento ng buhay, pamilya at tadhana sa mga susunod na episode.